ang pag-usbong ng nasyonalismo sa Europa at ibang panig ng daigdig. Tatalakayin natin ngayon ang pag-usbong ng nasyonalismo sa Europa at Amerika. Bago yan, bibigyan kahulugan muna natin ang salitang nasyonalismo. Ang salitang nasyonalismo ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa bansang kinabibilangan. Kamalayan din ito sa lahi na nag-umpisa sa pagkakaroon ng isang paniniwala, kultura, kasaysayan, pagpapahalaga at wika. Ang salitang ito ay nagmula sa salitang Latin na natio, na nangangahulugang pagpapangkat ng mga mamamayang may iisang lahi. Ito rin ay isang ideolohiyang pampolitika at damdamin na bumubuo sa isang mamamayan sa iba pang mamamayang may pagkakahawig sa kanilang wika, kultura o kalinangan, mga kaugalian at tradisyon. Susuriin natin ngayon ang mga kaganapan na naging sanhi sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Europa na pinangungunahan ng bansang Amerika, Inglaterra at Pransya. Ang pinakaunang mga bansa sa Europa na patindi ang pagnanais na mapagtagumpayan nila ang pandaigdig na lakas sa pamamaraang pananakop at pakikidigma ay ang bansang Inglaterra na England sa ngayon at Pransya. Sinundan ito ng bansang Amerika na nag-umpisa sa ikalawang yugto ng kolonisasyon. Uunahin natin ang bansang Amerika. Alam mo ba na ang nagpasimula ng revolusyon ay ang pagbubuwis sa 13 kolonya sa Hilagang Amerika laban sa pamumuno ng mananakop na Britanya. Babanggitin natin ngayon ang 13 kolonya. Ang unang kolonya ay ang Connecticut. Ang ikalawa, Delaware. Ang ikatlo, Georgia. Ang ikaapat naman ay Maryland. Ang ikalima, Massachusetts. Ang ika-6, New Hampshire. Ang ikapito, New Jersey. Ika-8, New York. Ang ika-9 naman ay ang North Carolina. Pang-10, Pennsylvania. Pang-11, Rhode Island. Pang-12, South Carolina. Panghuli, ito ay ang Virginia. Kaya yan ang mga bansang bumubuo sa tinatawag na 13 kolonya. Ang Stamp Act, taong 1765. Ito ay paglalagay ng selyo sa lahat ng produkto, lathalain, mga dokumentong legal, pampubliko at pangkomersyo. At ito ay naging opisyal na batas. Ito ay ang paraang ginamit ng Britanya upang makalikom sila ng buwis na pandagdag sa kapos na kaba ng yaman ng kanilang bansa. Binuykot ng mga Amerikano ang produktong galing Britanya. Hinarang ang mga selyo at ito ay sinunog. Ang sunod ay ang Boston Tea Party na naganap 1773. May mga kalalakihang nagsuot ng kasuotang Indian na sumugod sa barko ng mga Briton sa pantalan ng Boston sa Massachusetts. Dito itinapon nila sa dagat ang lahat ng kargamento na naglalaman ng tuni-tuniladang tsaa bilang pagpapakita ng kanilang protesta sa pagbubuwis ng pamahalaang kolonyal sa Britanya. Ang Intolerable Acts.
Ang kaganapan sa Boston ay ikinagalit ng parlamentaryo, kung kaya'y ipinasara ng pamahalaan ang pantalan, at nagpadala pa ito ng maraming kawal upang higpitan ang lugar. Ipinataw ang kaparusahan sa lahat ng naging bahagi ng kaganapang ito. Ang walang pagbubuwis kung walang representasyon. Ito naman ang nagsilbing slogan ng mga Amerikano upang iparating ang kahilingang magkaroon sila ng kinatawan, kung saan ang kinatawang ito ay nanggagaling sa bawat kolonya sa parlamentaryo ng Britanya, na naging unang sigaw upang makamit nila ang kanilang kalayaan. Ang Kongresong Kontinental. Ang pagkakaisa ng mga kolonya upang ipahayag ang kanilang paglaban sa mga mapaniil na batas at polisiya ng pamahalaang kolonyal sa parlamentaryo ng Britanya. Nagkaroon sila ng ikalawang pagtitipon-tipon kung saan nakapagtatag sila ng pamahalaan na tinatawag nilang United Colonies of America. Bumuo rin sila ng hukbong militar na tinawag na Continental Army sa pamumuno ni George Washington. Ang Deklarasyon ng Kalayaan. Ang pagpapahayag ng kalayaan sa kamay ng Britanya ay dinesisyonan ng Kongresong Kontinental noong ika-4 ng Hulyo 1776. Isinulat ito ni Thomas Jefferson ang dokumento ng nasabing deklarasyon na nagsasabi na ang mga dating kolonya ay hindi nakasali ng teritoryo ng Britanya at kilalanin na lamang itong malayang nasyon na siyang binigyang diin ng nasabing deklarasyon ng kalayaan. Ang digmaan para sa kalayaan. Ang hukbo ng Amerika ay patuloy na sumabak sa maraming digmaan laban sa Britanya. Tinulungan ng bansang Pransya, kung saan ang Pransyang ito o bansang ito ay ang dating kalaban ng Britanya, ang Amerika. Nagpakita ng kagitingan ang mga heneral ng hukbong sandatahan ng Amerika sa pamumuno ni George Washington, na nagresulta ng kanilang tagumpay. Nagapi nila ang pwersa ng Britanya sa digmaang naganap sa Yorktown taong 1781. Ang Saligang Batas ng 1787. Noong 1787, may isang kumbensyon ang naganap sa Philadelphia, Pennsylvania upang bumuo ng isang konstitusyon na dinaluhan ng 139 na delegado. Noong ika-21 ng Hunyo 1788, pinagtibay ito at ipinatupad noong 1789. Bumuo rin ng isang federal na pamahalaang may kapangyarihang lumutas sa mga suliraning may kaugnayan sa bansa. Ang dating 13 kolonya ay nananatiling mataas sa pamamahala ng mga lokal na bagay. Unang Pangulo ng Estados Unidos. Si George Washington ay naging unang Pangulo ng Estados Unidos sa ilalim ng nabuong saligang batas na humirang sa kanya bilang Pangulo na mamamahala sa loob ng 2 termino na nag-umpisa noong 1789 hanggang 1797. Pag-aralan natin ngayon ang mga kaganapang pinag-ugatan ng nasyonalismo sa bansang Inglaterra. Ang unang pangyayari ay ang Magna Carta na naganap 1215. Ito ay isang importanteng kasulatan sa kasaysayan ng Inglaterra na nagsasaad na ang hari ay walang karapatang magpalagay sa kulungan ng isang mamamayan kung walang paglilitis na naganap. Lahat ng tao ay may karapatan sa kanyang ari-arian ayon sa batas at walang itatakdang bagong buwis kung hindi batid ng asembleya.
Ang Petition of Rights, 1628. Isa itong kasulatan na pilit pinalagdaan sa mga kasapi ng House of Commons kay Harry Charles I na naglalaman ng mga probisyong maghahatid proteksyon sa mga karapatan ng mga Ingles. Ilan sa mga nilalaman nito ay ang pagtatakda na hindi maaaring magpataw ng buwis kung hindi pumayag ang parlamento. Walang sinumang tao ang makulong ng walang paglilitis sa hukuman at walang sinumang kawal ang tumira sa pribadong tahanan sa oras ng digmaan. Ang Act of Habeas Corpus, 1679. Ito ay dokumento na nagsasabi na ang isang mamamayan ay kailangang malaman ang sanhi ng kanyang pag-aresto at kinakailangan sa loob ng 20 araw siya ay maiharap na sa hukuman upang makapagtamasa ng patas na paglilitis. Ang dokumentong ito ay mahalaga sapagkat nagbibigay proteksyon ito sa mga mamamayang na aresto na walang sapat na ebidensya. Ang Bill of Rights noong 1689. Ito ay isang dokumentong nilagdaan ni William at Mary na nagbigay katuparan sa mahalagang panahon ng pagdebate kung sino ang mas makapangyarihan, ang hari ba o ang mga mamamayan. Ang dokumentong ito ay nagpapatibay sa pagtatanggol sa kalayaan ng mga mamamayan laban sa papaniil na patakaran. Sinang-ayunan ni William at Mary ang nilalaman ng dokumentong ito na nagsasaad na ang hari ay isang opisyal lamang na namumuno sa kagustuhan at kaalaman ng mga bumubuo na parlamento. Ang dokumentong ito ay kumikilala rin sa karapatan ng mga House of Commons na binubuo ng mga mangangalakal at may-ari ng lupa na nagpasimula rin ng pagtatakda ng limitasyon ng kapangyarihan ng hari. Ang Akto ng Parlamento na naganap noong 1911. Isang dokumentong pinagtitibay na naglalaman ng mga pagbabago katulad ng pagbaba ng termino ng panunungkulan sa parlamento mula 7 taon sa 5 taon na lamang. Itinataas din ang sweldo ng mga kasapi ng House of Commons. Pinalawig din ang kapangyarihan ng House of Commons kumpara sa House of Lords na nagsilbing tagapayo na lamang. Ang bansang Pransya. Noong ika-14, 1789 ay bumagsak ang Bastille na nagpasimula naman ng Rebolusyong Pranses na naghudyat ng pagtatapos ng lumang panahon ng Pranses na taon-taon ay ipinagdiriwang ng mga Pranses bilang araw ng kanilang kalayaan. Aalamin natin ngayon ang mga nabuong pagbabago pagkatapos ng makasaysayang pagkatalo ng Bastille. Ang unang pagbabago ay ang pagkatatag ng saligang batas na naganap noong 1771. Isang pamahalaang monarkiya na may limitadong kapangyarihan ang itinatag ng saligang batas na ito. Si Haring Louis ay nananatili sa kanyang trono na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng Legislative Assembly na nagpatupad ng Deklarasyon ng Karapatan ng Tao na nagpalawig sa karapatang tinatamasa ng mga Pranses. Tinanggal din niya ang espesyal na karapatan ng maharlika at ang sistemang feudal. Pinalaya ang mga mahihirap na mamamayan sa pagbabayad ng buwis at binawi ang pag-aari ng simbahan at pinagpasyahan ang mga pari ay nararapat maihalal ng tao at sila'y sasahuran ng mga mamamayan. Ang unang Republika ng Pransya na naganap noong 1772. Ang monarkiya ng Pransya ay tinanggal at pinalitan ng bagong pamunuan. Ang mga radikal na pinunong Pranses ang namuno dito na di nagtagal ay nahati na sa iba't ibang pangkat ng mga Girondins at Jacobins sa pamumuno ni Danton, Marat at Robespierre.
Lumala ang naging sitwasyon ng bansa nang magkaroon ng isang proklamasyon ang bagong pamahalaan para sa lahat ng mamamayan sa Europa. Natanggalin na ang lahat ng hari sa tulong ng Pransya. Ang Reign of Terror na naganap noong 1773 hanggang 1774. Nananatili ang mainit na tagisan sa pagitan ng mga pangkat sa lipunan, lalo na sa pagitan ng grupong radikal o yung grupo ng tinatawag na proletariat o masa, at grupo naman ng mga royalista na kinabibilangan ng monarkiya. Sa kabila ng mga reformang ipinatutupad sa Pransya, dito'y naging madugo at marahas ang pagpapaslang sa hari at pagmasaker sa may 10,000 na Pranses sa paraan ng pagbitay nito o ng guillotine. Ang pagtaas ng kapangyarihan ni Napoleon Bonaparte. Dumanas ang Pransya sa rebelyon sa loob mismo ng sarili nitong bansa. Sanhi ng mahinang pamumuno at pag-aagawa ng kapangyarihan habang nakipaglaban pa sa ilang bansa sa Europa, nabubuo ng isang koalisyon sanhi ng ilang kaganapan sa Reign of Terror. Ang pambansang kumbensyon ay bumuo ng panibagong saligang batas na tinatawag na direktoryo. Si Napoleon Bonaparte ay inatasan ng sangay ng direktoryo na harapin at sugpuin ang mga kalaban sa Pransya, na nagawa naman niyang maibalik ang kapayapaan ng bansa, napabuti ang pananalapi at pagbubuwis. Nagpatupad ng batas si Napoleon Bonaparte na tinawag na Kodigo ni Napoleon at hinirang ang sarili bilang emperador, at di nagtagal ay namuno siya bilang isang absolute monarchs. Aalamin natin ngayon ang nasyonalismo sa iba pang bahagi ng mundo. Isa sa pangunahing sanhi ng mga pag-aalsa sa iba't ibang bahagi ng Timog Amerika ay ang diskriminasyon. Naging salik rin ng mabagal na kalinangan ng pagkakaisa at damdaming nasyonalismo ang geographical na lokasyon ng isang bansa. Nangyari sa magkaibang panahon ang mga naunang pag-aalsa sa Timog Amerika. Ang nangunang Europeyong bansa na nanakop at nagtatag ng kolonya sa Timog Amerika ay ang bansang Espanya at Portugal. Ang Timog Amerika. Aalamin natin ngayon ang ilan sa naging pangunahing sanhi ng mga revolusyon ng mga kolonyal na bansa sa Timog Amerika. Ngunit bago yan, bibigyang kahulugan muna natin ang salitang revolusyon. Ang salitang revolusyon ay isang himagsikan, rebellion, pag-aalsa o pagre-rebelde ng taumbayan. Mula ito sa salitang Latin na revolutionis, na nangangahulugang buweltahan. Ito'y isang matindi, organisado at biglaang pagbabago ng isang lipunan na karaniwang nagpabago sa sistemang pampamahalaan, pampolitika at pang-ekonomiya. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa kahulugan ng revolusyon. Isa-isahin natin ngayon ang sanhi ng revolusyon. Tandaan natin ang acronym na DIP o DIP. Ang D ay diskriminasyon. May mahigpit na pag-uuri ng mamamayan sa lipunan. Ang pagtatamasa ng mga pribilehiyo at karapatan ng mga orihinal na lahi ng mga mananakop na Espanyol at Portuges kaysa sa mga katutubong tao ng bansa o yung tinatawag na Kriole. Sila ang mga magkakahalong lahi ng mamamayan. Ang sunod ay ang I, impluensya, ng bansang Amerika at Pransya. Ang bansang Pransya at Amerika ay dumaan ng iba't ibang pakikibaka upang makamit ang kanilang kalayaan, na nagsilbing inspirasyon ng ibang bansa sa Timog Amerika, na mag-umpisang magsagawa rin ng kanilang makabayang paghihimagsik.
Ang ikatlo ay ang P, paniniil ng pangkabuhayan. Ang isa sa nagpapahirap rin sa mga kolonyang bansa sa Timog Amerika ay ang mahigpit na pagpapataw ng hindi makatwirang pagbubuwis at pananamantala sa ekonomiya ng mga kolonya ng mga Espanyol. Ang rebelyon sa ibang bahagi ng Timog Amerika. Ang Timog Amerika ay tinatawag ding Latin America. Halos lahat ng tao rito ay nagsasalita gamit ang isa sa 3 wika ng mga Europeyong sumakop sa kanila. Ang wikang ito ay ang French, Spanish at Portuguese. Ang labanang militar at sibil sa Latin America ay umabot ng humigit kumulang 15 taon. Ang unang bansang lumaya mula sa France noong 1804 na pinangungunahan ni Toussaint Louverture ay ang Haiti. Taong 1809, nagsimulang maghimagsik ang Argentina at Ecuador na natapos noong 1824. Pinangunahan ng ilang mga leader tulad ni Agustin de Iturbide ang rebelyon sa Mexico na bumuo ng imperyo na siya ang naging emperador. Ngunit hindi ito nagustuhan ng mga mamamayan dahil nais nila ng isang republika. Kung kaya'y nagkaroon muli ng isang revolusyon na nagpatalsi kay Iturbide na pinangungunahan ni Guadalupe Victoria sa katauhan ni Manuel Felix Fernandez. Hating gabi ng ika-15 ng Setyembre 1810 sa pamumuno ni Father Miguel Hidalgo ay nagkaroon ng isang rebelyon sa Mexico sa paraang pagpapatunog ng kampana ng simbahan na lalong nagpaalab pa ng damdaming makabayan ng mga mamamayan na naghudyat ng isang digmaan. Dahil dito, nakamit nila ang kanilang kalayaan at ang pagkakaroon ng republika noong 1824. Ang nagpasimuno ng pakikidigma sa mga kolonyang bansa sa hilagang bahagi ng Timog Amerika ay si Francisco Miranda. Ngunit nabihag siya ng Kastila, kung kaya si General Simon Bolivar ng Venezuela ang nagpapatuloy ng kanyang pakikidigma. Nagtagumpay siyang pangunahan ang pakikipagdigma para sa pagkamit ng kalayaan ng Bolivia. Ang bansang ito ay hango sa kanyang pangalan, Colombia, Ecuador at Panama. Dahil dito, siya ay kinikilala sa tawag na tagapagpalaya ng hilagang bahagi ng Timog Amerika. Pinamunuan naman ni General Jose de San Martin ang pakikipagdigma para sa kalayaan sa timog na bahagi ng Timog Amerika na nagresulta ng paglaya ng Argentina taong 1816. Tumulong din siya sa pagkamit ng kalayaan ng bansang Chile at Peru. Ang bansang Paraguay at Uruguay ay nagkamit rin ng kanilang kalayaan. Pinangungunahan naman ni Don Pedro I ang pagkamit ng kalayaan ng bansang Brazil nang walang pagdanak ng dugo at dito siya ay naging unang emperador ng bansang ito. Bumuo ng isang pagpupulong si General Bolivar at General San Martin ng Ecuador upang magbalangkas ng isang plano sa pagkamit ng kalayaan ng buong kontinente. Ang huling kolonyal na nagkamit ng kalayaan ay ang bansang Cuba na nadawit sa digmaang Amerika, Espanya nang sumampatiya ang mga Amerikano sa kalagayan ng mga Cubano sa kamay ng mga Kastila. Noong ika-10 ng Disyembre 1878 ay nakamtam nila ang kalayaan pagkatapos malagdaan ang kasunduan sa Paris. Si Thomas Estrada Palma ang unang pangulo ng Republika pagkatapos silang saglit na pinamahalaan ng Amerika. Sana naunawaan ninyo ang paksang tinalakay natin tungkol sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Europa at Amerika. Thank you for watching.